Praise the Lord. God bless you. Maraming kayo, Preacher Brother Ricardo Bautista. Meron tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Padikilan mo pagpala namin Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Mahal po yung sa mga sandali ito kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Nagpupuri mo, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Mahal ng Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Hallelujah. Mahal po yung sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeda. Patawarin mo po ang bawat sa amin, mahal namin Panginoon. Ikaw maglangis sa banal na salita. Ikaw magbakas ng pangunawa, mahal na Panginoon, bawat isa. Ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga aral. May pangaral kong mga salita mo, punong pag-ibig at kapangyarihan. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Pagpalain mo po kaming lahat sa mga kapangyarihan. Pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasadi mo, mga hadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumayan sa mga kapangyarihan. Pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. But I say, praise the Lord. Puribating dakilang Diyos, minamahal at pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pagdakilang, parangal, minamahal, pagpapasalamat, ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Praise the Lord. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At minamahal na pag-alaala din, pinaka-dobling paggalang po sa ating beloved normal pastor, Willie Estrada Almeda, the anti-prophet of a loving God, at siya pong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Pag-alala din po sa mga turo-aral na iniwan nating beloved Mama Diaz, we also give double honor sa ating mga beloved normal assistant pastor, Linus Almeda, at minamahal din po sa kanilang minamahal ng mga anak, madugang, apo, the whole Almeda family. We give double honor, minamahal sa mga sambayan nating mahal na pastor. Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga beloved ordained preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, minamahal, beloved musician, at sa inyo po minamahal kong mga kapatid. Gandi po sa mga nanonood through live streaming, binabati rin po natin sila throughout the world, minamahal na po nating manalagawain. Sa lahat-lahat po minamahal, mabati po tayo ng magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Papalapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. O mahina po yung palakpak natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Tayo po dadako minamahal sa pag-aaral sa salita ating mahal na Panginoon, minamahal. It's about prayer o prayer works, mga minamahal. Para po sa atin, mga minamahal na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay dapat tayo po ay huwag mapagod manalangin. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat sino po ba mga minamahal ang gustong manalangin na ang panalangin mo mga minamahal ay tinutugon ng ating mahal na Panginoon at alam mo ang Diyos ay tumutugon sa panalangin mga minamahal, ang gagawin mo ay patuloy na manalangin. Amen? Amen? Mahina man yung amen natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sino po sa atin yung masaya pag manalangin, mga minamahal? Mukhang ko konti lang. Masaya po ba tayo kapag tayo lumalapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat. Amen? Dapat. Everybody say, praise the Lord. Lahat po na nakaranas na inyong mga prayers ay tinugon ng ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, lahat po tayo kumbinsido na ang Diyos natin ay tumutugon sa panalangin. Amen. So dapat, kapag tayo manalangin, pag panalangin ang pag-uusapan, dapat nandun yung ating kasigasigan, nandun yung ating kagalakan. Bakit mga minamahal? Sapagkat sa tuwing tayo mananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. At sinong hindi matutuwa o sinong hindi magagalak, mga minamahal, na sino tayo sa harapan ng mahal na Panginoon? Gano'n lang tayo kaliit, mga minamahal, kung titignan mo yung laki ng mundo, halos hindi talaga tayo makita, mga minamahal. Amen po ba? Ikumpara. Hindi ka makita, mga minamahal, isa sa atin hindi mahirap makita, minamahal. Pero ang panalangin natin nakakarating sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya,
Masaya tayo pag manalangin na. Amen? Dahil makikipag-usap na naman tayo sa mahal ng Panginoon. Praise the Lord. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng pangaral o preaching, mga minamahal, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Amen po ba? Kaya sinasabi po ng mga preachers na makinig po tayo. Bigyan natin ng time, lalo na pag pwede rin po sa testimony, ang Diyos nangungusap sa atin. Pwede sa mga makalangit na awitin, nangungusap ang Diyos sa atin. Lalong-lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mapalapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman po pwede kasi na tayo lang ang magsalita sa mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos din makikipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya mga minamahal, sabi po rito mga minamahal, gusto ng mahal na Panginoon na huwag daw po tayong tumigil sa pananalangin. Everybody say, praise the Lord. Huwag kang tumigil kahit na ikay napapagod, kahit ikay nasa pagsubok, kahit parang mabigat yung balikat mo, sa Cebuano pa, murag huy-huy ang imong abaga tungod sa mga pagsulay. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang tumigil sa pananalangin, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Agaya po sa sitwasyon po natin ngayon, mga minamahal, yung mga nagdaang bagyo, di ba? Yung panalangin natin, wala pa man yung bagyo, wala pa yung Odette. Ang prayer natin, mahal na Panginoon, ingatan mo kami. Dumaan ang bagyo, narito po tayo, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mapapagod ka bang mag-pray niyan, mga minamahal, na iningatan ka ng mahal na Panginoon? Tingnan niyo po yung Pilipinas, mga minamahal, tingnan mo yung Ukraine ngayon. Ano nang nangyari sa Ukraine? Hindi po tayo natutuwa, hindi po tayo nagkukutya. Ang atin po ay manalangin para sa kanila doon. Amen? Kasi imagine, yung nangyari po ngayon doon, mga minamahal. Kahit na po tumutulong yung ibang bansa, magulo pa rin. Gera pa rin yun sa gera, walang panalo. Lahat talo. Amen po ba? Pero sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, panalo tayo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Biblia, Luke chapter 18, verse 1 to 8, our Lord told us to faint not in prayer. Our Lord told us to faint not. Huwag daw po tayong mapagod sa pananalangin. Sapagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, gusto niya na pagparito niya mga minamahal o pag-check niya mga minamahal sa kanyang mga lingkod, sa mga naglilingkod sa kanya, gusto ng mahal na Panginoon makita na meron tayong pananampalataya. Faith. Amen? Basahin po natin Luke chapter 18, verse 1 to 8, mga minamahal. Lucas, kabanatang 18, ang talay 1 hanggang 8. At sinilita sa kanila ang isang talinghaga na sila dapat magsipanalangin lagi, huwag mangulpaypay, na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinapipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya ay matanggi na dapat pagkatapos na sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nisipitagan sa tao. Gayunman, sapagat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka ni ako magabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom, at hindi ba gaganti ng Diyos ang kanya mga hirang na sumisiyo sa kanya araw at gabi, at siya'y may papapanihod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na siya'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumbong kaya siya ng panampalataya sa lupa. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po ng mahal na Panginoon na kanyang sinabi rito, and spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, na ang tao po, tayo daw po ay dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Naka-amen po ba tayo, mga minamahal? Huwag daw po tayong manglupaypay, huwag tayong mapagod manalangin. Everybody say, praise the Lord. Huwag kang mapagod kahit yung hinihingi mo, hindi pa binibigay. Huwag kang mapagod.
Ang sabi po ng example na ating mahal na Panginoon, meron daw po isang judge o huwes o tagapaghatol, mga minamahal, no? Na ito daw pong taong ito minamahal, hukom, ay hindi natatakot sa Diyos. Walang tinatanging tao, kahit sinong lumapit, wala siyang pakialam. Ganun po yung ugali ng judge na to, o hukom. At hindi siya natatakot sa Diyos. Mas advantage yung may takot sa Diyos dahil tutulong talaga yon. Amen po ba? Amen po ba? At sabi ng Biblia, mga minamahal, siya daw po ay walang tinatanging tao. Mayaman, mahirap, hindi niya po yung tinitignan. So, ibig sabihin, napaka-stricto ng hukom na ito, napaka-stricto ng judge na ito, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, yung babaeng bao o byuda, mga minamahal, na palaging pumupunta. Hindi niya na po pinapansin, pero palaging pumupunta. At sa palaging pagpunta ng babaeng byuda, bao, mga minamahal, siya po ay, kumbaga, napipighati, natutroubled siya, mga minamahal. Kumbaga, minamahal, yung palaging punta ng babaeng byuda, kahit hindi niya pinapansin, kahit hindi niya siguro kinakausap, dahil hindi nga siya nagtatangi ng tao, at hindi rin po siya magkukonsider dahil wala nga siyang takot sa Diyos, pero yung palaging pagpunta, yung palaging paglapit, palaging paghingi ng tulong ng babaeng byuda, mga minamahal, katagalan, nahipo yung judge. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nahipo ang judge, mga minamahal, at tinulungan yung babaeng bao o babaeng byuda, mga minamahal, tinulungan ng judge na masama, pangit yung ugali, mga minamahal. Tumutulong nga yung judge na pangit ang ugali dahil sa pabalik-balik, mga minamahal, ng paghingi ng tulong ng babaeng byuda, tumulong nga yung taong walang takot sa Diyos, tumulong nga yung judge, mga minamahal, na walang tinatanging tao dahil sa pagpabalik-balik ng babaeng byuda. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako pa kaya? Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Ako pa kaya? Amen? Na yung kanyang mga anak, minamahal, umiiyak sa kanya, dumadaing sa kanya, sumisigaw sa kanya, lumalapit sa mga pananalangin, pagpupuri, araw at gabi, umiiyak, dumadalangin sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay yung kanyang long suffering, mga minamahal, yung kanyang pagtitiis, mga minamahal, yung kanyang pasensya, yung kanyang uunawa, mga minamahal, sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dahil sa kanilang pagdaing araw at gabi, tutugon ako sa kanilang mga panalangin. Amen. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng verse 8, at sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kaya po gusto ng mahal na Panginoon na patuloy tayong lalapit, huwag tayong mapagod lumapit, huwag tayong mapagod ipanalangin, mga minamahal, yung ating mga hinihingi sa mahal na Panginoon. Patuloy lang tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon sapagkat doon niya nakikita ang ating pananampalataya sa tuwing lalapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Sino ang may pananampalataya? Di ba't ang lumalapit sa Diyos? Sino ang may pagtitiwala sa mahal na Panginoon palaging nananalangin? Amen. Amen. At saka nakikita naman po natin, mga minamahal, lalo na po dito sa banal na gawain na ito, mga minamahal, na kapag nagkukulang tayo sa panalangin, nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Nararamdaman po natin yan. Everybody say, praise the Lord. At kapag naman tayo nananalangin, nararamdaman din natin na tayo ay nakakapagpanalangin, na napapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Kumbaga, hindi pala ito basta-basta ang pananalangin. Tayo rin ang pinagpapala, tayo rin ang nakikinabang, tayo rin ang umaani ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mapagod dahil didinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Ang tanong, mga minamahal, may pananampalataya kaya siyang masusumpungan dito sa lupa. So itong payo na ito ng ating mahal na Panginoon na huwag tayong mapagod.
ay nagangahulugan, mga minamahal, na gusto niyang manatili tayo na nakatayo sa ating pananampalataya. Totoo po, malaki talaga nagagawa ng prayer, mga minamahal. Lalo na yung in advance. Mahal na Panginoon, patatagin mo kami, kahabagan mo kami, kahit wala pang pagsubok, nananalangin ka na patatagin ka ng mahal na Panginoon. Wala pang problema, nananalangin ka na mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Sabagat hindi natin alam, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon, pag nakita mo mga minamahal, ikay nakalagpas, ikay nakapagpatuloy sa mga pagsubok na yan, anumang pagsubok yan, mga minamahal, ikay nandyan, naglilingkod pa rin sa mahal na Panginoon, maalala mo na ang ating mahal na Panginoon ay talagang tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayong mapagod. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, kahit sa amin ng mga workers, mga minamahal, sa umpisa, siyempre nandiyan kasing gawa ng kaaway. Sa umpisa ng prayer, parang ang daming hadlang. Amen po ba? Ang daming ibubulong sa'yo. Huwag kang mag-pray, gumawa ka ng ganito asikasuhin mo. Totoo po yan, mga minamahal, lahat tayo, struggle natin yan bilang Kristiyano. Pero kapag nakaumpisa ka na, inaabot ka na ng ilang minuto, inaabot ka na ng ilang oras, mga minamahal, mararamdaman mo na napakapalad mo, mga minamahal, dahil sa araw na ito, nakipag-ugnay ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal pa yung pagkatapos ng prayer, payapa ka. Alam mong, andyan ang mahal na Panginoon. Amen? Alam mong lahat ng ibinanggit ng iyong mga labi na prayers mo, mga minamahal, alam mong nakikinig ang mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya, yan pong susi na yan, o heavenly wisdom na yan, binigay ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Opo, hindi po yan basta-basta sapagkat yung ginagawa po natin, yung ginagawa ng mga manggagawa, ilang oras na pananalangin, pakipag-ugnay sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kulang pa nga kung tutuusin dahil hindi tayo makabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos maririnig mo, mga minamahal, mga mahal mo sa buhay, iniingatan ng Diyos, mga kapatiran, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang nasasayang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. No, hindi katulad ng lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi katulad ng magtrabaho ka, mag-ipon ka ng pera, mag-ipon. Ano? Pag marami ka nang naipon, mga minamahal, biglang darating ang problema. Biglang may aksidenteng darating, gagastos ka. Biglang may magkakasakit, gagastos ka. Makikita mo yung pera mo parang nilagay mo sa lalagyan na butas. Amen po ba? Parang nilagay mo sa lalagyan ng butas. Walang patutunguhan. So, ibig sabihin, mga minamahal, material na bagay, nag-iipon ka niyan, mauubos, mawawala. Pero mag-ipon ka ng panalangin, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa Samuel, dito po sa Samuel, mga minamahal, si Hannah, na asawa po ni Elkanah, wala po siyang anak, mga minamahal, no? Wala po siyang anak. Yung isang asawa ni Elkanah may anak, si Hannah wala. So ipinag-pray niya po sa mahal na Panginoon. Pero kakaiba yung prayer niya, mga minamahal, sapagkat yung iba mag-pray magkaanak para siyempre may alagaan, meron silang tagapagmana o palalaki na anak. Yung iba ganun ng prayer, mga minamahal, para maging masaya yung tahanan. Pero si Hannah, iba yung prayer niya. Ang prayer niya po, mga minamahal, na kung bibigyan siya ng anak ng mahal na Panginoon, kung bibigyan siya ng anak ng mahal na Panginoon, ibibigay niya sa mahal na Panginoon. Papalapakan po ba natin ang ating mahal? Iba yung prayer niya. Everybody say, praise the Lord. Parang katulad natin na, mahal pa pag binigyan mo ko ng trabaho, yung unang-unang sweldo ko, ibibigay ko sa'yo. Parang ganun. Pero, siguro yung sweldo, madali lang yun. Pero yung anak, hindi ganun kadali. Di po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Unang anak mo, bigay sa'yo ng mahal na pa yun. Tapos, yun ang prayer niya, ibibigay niya rin. Kapag mangako ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka sa tao nangangako.
Diyos ang kausap mo. Hindi mo pwedeng dayain ang mahal na Panginoon. At maaring sa pagkakataon na ito, may layunin ang mahal na Panginoon. Bakit nagkaganon ang sitwasyon ni Hannah? Basahin po natin mga minamahal, 1 Samuel chapter 1 verse 13 to 20. Sa unang Samuel kapitulo 1, 13 hanggang 20. Unang Samuel, kabanatang 1, talata 13 hanggang 20. Si Ana ngay nagsasalita sa kanyang puso. Ang kanyang lamang labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang dinig ay hindi narinig, kaya't itinakala ni Eli na siya'y lasing. At sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Hiwalay mo yung alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi ang aking inihayag ng aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduhagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Na magkagis sumagot si Eli at nagsabi, yumaong kang payapa at magkalabot sa iyo ang Diyos ng Israel ang hiling na hinihingi mo sa Kanya. Sinasabi niya, makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayon nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain at kanyang mukha'y hindi na malumbay. At sila'y bumangong maaga at kinamagahan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanyang bahay sa Ramata. At nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inaalala siya ng Panginoon. Huling talata 20. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak na isang lalaki at tinawang pangalan niya Samuel na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po si Hannah, minamahal, humingi ng baby. Amen. Amen. Pero sa kanyang sarili, mga minamahal, hallelujah, hindi para, kumbaga mga minamahal, pag binibigay ng mahal na Panginoon, ibibigay niya rin sa mahal na Panginoon. Ibabalik niya sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, nung siya nagpipray na, sapagkat pag nag-praise marahil si Hannah noong mga time na yon, na hindi naririnig yung boses niya, maaaring mahina lang mga minamahal. Ang akala po ni Eli, yung high priest, pinakapunong sacerdote noong mga time na yon, akala niya po lasing si Hannah, mga minamahal, dahil hindi nga po naririnig yung kanyang sinasabi. Maaring ito'y mahina lang, mga minamahal. At sabi po sabi ni Eli, at sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Ito pong sagot ni Hannah, minamahal. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako isang babae na may diwang mapanglaw. Napipighati po siya. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihahayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ganon yung prayers po natin. Amen po ba? Hindi lang yung prayer natin, ang hinahayag natin sa mahal na Panginoon, pati ang ating mga kaluluwa. Ang ating buong pagkatao, wala tayong tinatago. Sapagkat magtago ka man, wala kang maitatago. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung prayer ni Hannah, minamahal, inihahayag niya yung kanyang kaluluwa sa mahal na Panginoon. No? Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. So mga minamahal, talagang kumbaga heartily, yung pakikipag-usap ni Ana, na pagkamalan pa siyang lasing, pero mga minamahal, sabi niya, huwag mong hamakin. Imagine mga minamahal, ganun po tayo kapag manalangin sa mahal na Panginoon. Hindi dapat ina-underestimate ang iyong pananalangin. Hindi dapat minamata kapag ikay nakikipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dapat magtamay, walay angay magtamay nimo kapag nakikipag-istorya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pag may nagpipray, dapat iginagalang po natin. Amen po ba? Kapag may nakaluhod po dyan, dadaan tayo, mag-i-excuse tayo. Makikidaan. Bakit mga minamahal? Hindi yan nakaluhod sa mayor. Hindi yan nakaluhod dyan dahil nakaluhod sa harapan ng presidente.
Nakaluhod yan dyan dahil nakikipag-usap sa Diyos, sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Everybody say, praise the Lord. Alam na po ito ng mga kapatiran, pero baka nakakalimutan lang. Amen? Amen? Kasi minsan pag dumaan tayo, nakaluhod yung mga kapatiran. Yung iba pag dumadaan, nakala mo, mayor na dumaan. Huwag pong ganon. Hindi tao ang kausap. Kahit ang ating mahal na pastor, nakikita po namin yan. Nakaluhod kami, dadaan po sa aming mahal na pastor, ating beloved honorable pastor, talagang nag-i-excuse siya. Ating mahal na pastor na yan. Bakit? Alam niya nang tinatawagan natin, ang dinadalanginan natin, ang nilalapitan natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Binigyan ng Diyos ng katugunan ng panalangin ni Hana, mga minamahal, at ang bata ay tinawag na Samuel. Samuel ang tinawag sa bata ng ibig sabihin dahil hiningi ko siya sa mahal na Panginoon. So parang ang meaning ng Samuel, mga minamahal, is answered to prayer. Katugunan sa panalangin. O kaya ang ibig sabihin ng Samuel, mga minamahal, ay parang prayer request. Amen po ba? Amen? So may kahulugan ang pangalang Samuel. Ang ibig sabihin ng pangalang Samuel, hiningi ko siya sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. After manganak si Hana, mga minamahal ko, hindi po siya, kasi every year pumupunta sila sa temple. Ganun po ang mga Israelites noon, every year. Subalit, nung pinanganak niya si Samuel, hindi po na siya pumunta ng ilang taon. I think, kung di pa ako nagkakamali, mga 7 years. 7 taon na hindi pumunta si Hana sa templo, mga minamahal, pinapalaki niya si Samuel. And could you imagine, mga minamahal, no? Could you imagine na nung mag 7 years old na si Samuel, dinala niya po sa templo, hindi para i-presenter lang o hindi upang ialay lang, kundi dinala niya si Samuel doon para ibigay sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit niya po ginawa yun? Dahil yun ang pangako niya sa mahal na Panginoon. Papalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? And who could imagine, sinong mag-aakala, mga minamahal, na ang baby na hinihingi ni Hana, o Ana sa Tagalog, o Hana sa English, sinong makapag-aakala na yung kanyang hinihinging bata o baby ay magiging propeta ng Diyos? Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya kumbaga, hindi lugi, kundi sulit ang pananalangin ni Hana. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, maaari kung napagod siya, walang Samuel. Amen? Maaari kung tumigil siya, walang prophet Samuel. Pero napakagandang isipin, mga minamahal, na kung hindi ka pala mapapagod, kung hindi ka pala titigil, may katugunan ang iyong mga panalangin na inilalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. May prophet Samuel. Everybody say, praise the Lord. Mabigat man yung sitwasyon niya, nahihirapan man siya, pero patuloy siyang humingi sa mahal na Panginoon. At ang pangako niya na kung bibigyan siya ng baby, mga minamahal, ibibigay niya sa mahal na Panginoon. At napakagandang pangyayari o bunga ng pananampalataya. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang kanyang prayer ay naging prophet Samuel. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Baka hindi niyo po kilala si Prophet Samuel, siya po ang naglangis kay King David. Una, si King Saul, pero nakasumpungan si King Saul na hindi, kumbaga nakagawa ng kamalian. So yung anointing na yon, binigay ni Samuel kay King David. Si King David siguro kilala na natin. Amen? Ibig sabihin, kung babalikan mo, from King David, may nag-anoint na Prophet Samuel. From Prophet Samuel, merong Hana na tapat na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga prayers mo, mga minamahal, maging ito pong darating na eleksyon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang po pagboto ang atin dito. Ang atin po, mga minamahal,
is to pray na bigyan tayo ng leader na tayo po ay aalagaan. Amen. Huwag tayong bigyan ng leader na kurakot. Mananalangin tayo ng ganon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Bigyan tayo ng leader na matalino. Bigyan tayo ng leader, mga minamahal na may takot sa Diyos. Bigyan tayo ng leader, mga minamahal na matapang gumawa ng mabuti. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Abay, malulungkot ka nga naman, minamahal, kung ang leader mo leader ng bansa hindi nagmamalasakit. Di po ba? O kagaya nung nangyari nung SAF 44. Imagine, presidente ka, minamahal, ipinapatay mo lang yung SAF 44, yung 44 minamahal na magagaling na mga pulis. Sasabihin mo na hindi mo alam? May ganun bang presidente, mga minamahal ko? Kayo kaya? Ha? Tignan mo, hindi naman natin nagtataas tayo ng tao, pero nakakatuwang tignan na yung mga pulis natin ngayon, ang gaganda ng uniforme, ang gaganda ng tayo. Bakit, mga minamahal, binigyan sila ng sweldo na sapat sa kanilang pangangailangan, mga minamahal. Amen? Papalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Yung mga pulis na yan, may mga pamilya. Tama po, di ba? Kumakain yun dahil may maayos sa sweldo yung kanilang mga tatay, nanay, kapatid, anak na pulis. Punta tayo sa mga teacher, ganun din. Nagtaasan ng sweldo ng mga teacher. So yung pamilya ng teacher, yung magulang ng mga teacher, yung mga anak ng mga teacher, yung pamilya ng mga teacher na yan, nakakakain ng maayos, nakakapag-aral ng maayos. Bakit, mga minamahal? Dahil binigyan ng maayos sa sweldo yung mga teacher. Kung ang magiging presidente, hindi po ganun ang gagawin, mga minamahal, mga pulis ipapapatay lang, mga teacher hindi man lang alagaan dahil ang iniisip nila, marami silang makuha. Di ba? Nakakalungkot. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Yung mga kalsada natin lumapad, mas maganda kaysa nung maliit lang. Nung nag-pandemic, mahirap ang buhay, pero hindi man siguro sapat yung dumating sa atin na ayuda, at least may ayuda. Yung mga nakaraang presidente, wala mang ganon. Nung time pa nung ako'y bata pa, minamahal, yung presidente noon, nag-aaral pa ako sa elementary, minamahal, si Marcos, mga minamahal, may Notre-Dame kami, araw-araw. Libre. Yung Notre-Dame na yun, parang Notre-Dame lang tingnan, pero mga wheat bread po yun, mga nutritious na mga tinapay. What I mean, hindi ako nangangampanya, pero dapat mag-pray tayo, nabigyan tayo ng leader na aalagaan tayo, ikabubuti ng bansang Pilipinas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sumulat tayo, i-guide tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Na hindi mo maisulat yung mga presidente na babakapan ng mga komunista, babakapan ng mga corrupt. Hindi mo maisulat yung mga pangalan nila. Ang maisulat mo, yung mga kandidato na totoong kandidato, mga minamahal, na magmamalasakit sa bansang Pilipinas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan. Totoo po yan. We have a great role and part. Amen? Hindi lang tayo susulat. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang tayo susulat, nagpipray din tayo. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, malaki ang part natin. Napakalaki. Sapagat yung hindi lang susulat, magpipray tayo. We will pray for the good of the nation, for the best of the nation. Kaya nga po napakapalad natin. Bakit, mga minamahal? Huwag po natin isipin na bahay, simbahan. Tama po yan, dahil wala naman tayong bisyo, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Pero huwag natin isipin na ganun lang ang buhay natin. No, nagpipray ka para sa ikabubuti ng sambahayang Pilipino. Nagpipray ka para sa ikabubuti ng bansa. Nagpipray ka para sa ikabubuti ng ibang tao sa buong daigdig. Nagpipray ka na lumaganap pa ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo po, minamahal, kasi
Minsan nakikita ko ito, na-obserbahan ko lang. May mga brethren tayo na spiritually na trial sila dito sa Pilipinas. Yung kanilang pagpapagamit, etc., mga minamahal. So, ang isip nila na lalayo muna, pupunta ng ibang bansa, doon magtatrabaho para makalimutan nila yung trials nila dito, mga minamahal. O yung mga let's say, pagsubok na dumating sa kanila. Medyo partly, parang lalayo sila sa mahal na Panginoon. Pero ito yung sinasabi, mga minamahal, parang si Jonas, gusto niyang lumayo sa mahal na Panginoon, imbis mapuntang Tarsis, Ninibe yung sakyan niyang barko, pumunta siya ng Tarsis. Pero mga minamahal, alam na bawat isa sa atin, na kahit saan ka pumunta, nakikita ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Gusto ng Diyos, pumunta si Jonah sa Ninibe. Anong ginawa ng mahal po? Siyang gumawa ng paraan, bagyo, etc. Lumakas ang hangin. Kailangan itapon si Jonah, mga minamahal, dahil siya nakabunot nung nagripa sila, nagpalabunutan. Siya yung nakabunot ng pinakamahaba. So, ibig sabihin, siya ang dahilan ng bagyo. Anong sabi niya? Itapon niya ako sa dagat. Natakot yung mga tao. Tao yun eh. Buti kong bagahe lang, buti kong mais lang, buti kong bigas lang yun. Tao, itapon mo sa dagat. Pero yun ang ginawa nila dahil yun ang sabi ni Jonas. Ako ang dahilan. Amen? Nung itapon siya sa dagat, merong malaking isda na naghihintay sa kanya. Para ano? Para ihatid sa Ninibe. Pero sa loob ng isda, sa loob ng tiyan ng isda, 3 araw siyang nakiusap sa ating mahal na Panginoon. 3 araw siyang nanalangin. Amen. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Kapag ikay pala'y nasa pagsubok, wala kang ibang the best gawin kundi manalangin. Nasa loob siya ng tiyan, wala siyang magawa kundi manalangin. May nagawa ba yung pananalangin niya? Meron. Sapagkat kung ordinaryo lang na pangyayari, 3 araw ka sa loob ng tiyan ng isda, tepok ka na. Patay ka na. Bakit, minamahal? Unti-unting maagnas. Siyempre, idadigest ka sa loob. Maagnas yung buhok mo, baka masuffocate ka, hindi ka makahinga. Maraming pwedeng mangyari, mga minamahal, pero 3 araw siyang iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon at inihatid sa Ninibe. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung kanyang pag-alis, yung kanyang pagtanggi sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, dapat trials, or rather, naging trials talaga, pero nung magpakumbaba siya, naging blessing. Pagkat nung siya'y dumating sa Ninibe, yung mga tao sa Ninibe, ang Diyos nila ay isda. Maka-amen po tayo, mga minamahal. Ang Diyos ng Ninibe ay isda, mga Assyrian, isda ang Diyos nila. Nakakita sila ng tao na galing sa isda. Kung isda ang Diyos nila, ibig sabihin, itong tao na to si Jonas, galing sa Diyos. Amen? Hindi na maging mahirap sa kanilang maniwala. Bakit? Si Jonas ay totoong galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yung kanyang pangangaral, tatanggihan niya sana yon. Hindi niya sana susundin. Pero nung sumunod siya, buong kaharian, niligtas ng mahal na Panginoon. Just imagine, yung prayer mo, yung pagpapakumbaba mo, pwedeng magligtas ng maraming tao. Amen po ba? Amen po ba? Kaya wag nating isipin, napakasimple lang, hindi po. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Nakikita po natin yan sa ating mahal na pastor. Nung ang ating mahal na pastor nasa Malacanang na, nakahiga, minamahal kasama mga prayer warrior kasi siyempre mahina pa yung katawan ng ating mahal na pastor. Ang sabi ni President Estrada, prayer works. May nagagawa ang pananalangin ng totoong naglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya, boboto tayo, magpipray din tayo. Amen po ba? I-guide tayo ng mahal na Panginoon. Mga kababayan natin, i-guide ng mahal na Panginoon. Bigyan tayo ng leader na totoong gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas.
Sapagkat kung pagpalain tayo ng mga Pilipino, isang tiyak na bagay, pati gawain ng ating mahal na Panginoon, pagpapalain din po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Lalo pang lalawak ang ating kakayanan mangaral ang salita ng Diyos kapag pinagpala po tayo. Kaya mga minamahal, ito ay nakasalalay din sa pananalangin natin. Prayer works. At pong last verse, mga minamahal, Hallelujah, Matthew chapter 21, verse 22. Basahin po natin ang salita nating mahal na Panginoon. Pagkatapos po nito, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Matthew, Kabanatang 21, ang talay 22. At lahat ng mga bagay na inyong ihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at lahat ng bagay, all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. At lahat ng mga bagay na inyong hingiin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat pala ng bagay. Amen! Amen! Ano yung patutuan ng ating kapatiran? Hindi niya nga iniisip yon na siya pupunta rito, mga minamahal, ang kanyang pamilya, siya, buhay niya, babaguhin ng mahal na Panginoon. Ito'y grabing pagpapala na ang buhay natin ay nagbago nang tayo maglingkod sa Diyos na buhay. Ang mga buhay natin pinagpala ng maparito tayo sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan natin ang proteksyon, naranasan natin ang pag-iingat nang tayo maparito, mga minamahal, sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba't napakapalad natin, mga minamahal? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam natin na may langit na naghihintay sa atin. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya, bigla lang dumating yung mga pagpapala. Nagbagong buhay ng kanyang beloved. Binigyan sila ng maayos na tahanan. Mga anak niya nakapag-aaral. Hindi pa riyan. Mayroon pang langit na naghihintay sa iyo. Buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Ating kapatid kanina, may naman nagpatotoo. Dati karpintero lang yung bana niya. Siya naman naglalako ng yung ginagawang basahan, mga minamahal. Pero ngayon, may sariling bahay, may mga sasakyan. Sabi niya, hindi ko to inisip. Ang inisip ko, wag lang akong mawalay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang ang iniisip niya, may namahal. Pero may nakahanda palang pagpapala ang ating mahal na Panginoon para sa Kanya. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo humingi at manampalataya at sabi ng Biblia, ibibigay. Tatanggapin natin ang mga panalangin na yan na ating hiningi. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Panginoong Hesus, mga minamahal, sa gabi ito, tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal, ng Diyos natin pinaglilikuran sa gawain ito. 100% tumutugon sa mga panalangin, sapagkat sa panalangin tayo naligtas. Sa prayer and fasting na inalay ng ating mahal na Ebanghelista, ilang beses na 40 days, ilang beses na 21 days, sa mga krusada, mga minamahal, kasama tayo sa ipinapanalangin ng ating mahal na pastor, at nandito po tayo ngayon, mga minamahal. Alam natin na bunga tayo ng panalangin ng taong matuwid, mga minamahal, dahil ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos na ating tinatawagan sa banal na gawain ito ay tumutugon sa panalangin, mga minamahal. Hindi ka mapapagod, mga minamahal. Magpapatuloy ka, mga minamahal, na nakikita mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw'y nananalangin, iingatan ka ng Diyos. Kapag ikaw'y nananalangin, iingatan niya mga mahal mo sa buhay. Kapag ikaw'y nananalangin, mga minamahal, patuloy ka makapaglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos ang iyong mga pananalangin, naririnig ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema di niya binigyan ng katugunan? O di ba wala
natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Di tayo dapat mabahala, mga minamahal po ang Diyos natin pinaglilingkuran sa banal na gawain ito. Di mabilang mga panalangin na tinugon ng mahal na Panginoon, mga imposibleng bagay ginawang posible ng ating dakilang Diyos. Binigyan pa tayo ng totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, totoong lingkod ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Nakalapit tayo sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming magagandang bagay, mga minamahal, na binigay ng Diyos sa atin. Dahilan na tayo maglingkod, tayo sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras nito, ating pong idulog ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah sa Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Let's all pray. Hallelujah, hallelujah. O padakilan o pagpala naming Diyos, o naming banal. Malaming Panginoon kami lumalapit sa iyo sa mga pananalangin, O Diyos. Nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin naming mahal na Apostolis na Almeda. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Linisin mo aming mga puso, tingin mo po ang aming mga dalangin. Ikaw mo magbigay ng kagalingan sa may mga karamdaman. Ikaw mo maglutas sa may mga suliranin. Ikaw po magbigay katugunan sa aming mga panalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aming bansa, O Diyos, kahabagan mo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo ang aming bansa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng mamumuno, mahal na Panginoon, na ayon sa kalooban mo, ayon sa ikabubuti, mahal na Panginoon, naman naglilingkod sa iyo. Sumaamin ka, O Diyos, sumaamin ka, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Pinamalipato po natin sa kamay sa ating ulo, sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung may mga karamdaman po, kung may mga alilangan, mga kahinata sa dalawang kamay, isipin niyo po ating walang pastor na nag-pray po sa atin. Walayo man po ang man of God, but the prayer of a righteous man availeth much, mga minamahal. Ang panalangin po niya ay nakakarating sa langit. Didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, mga minamahal. Hallelujah. O pudikilan mo pagpalang Diyos, minsan na pamala pa inulat mo, pagpalang mo kamay, at sa mga panalangin, mga Pastor Melissa Almeda, sa makapangyarihang pangalan mo, mga Panginoon Jesus, aming sinasaway, demonyo ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak, demonyo ng arthritis, demonyo ng mga panlulupaypay, panlalamig, alinlangan, karamdaman, kahirapan, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Problem, doubts, unbelief, and fear with this sickness, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name, we pray. Tayo pong lahat itong may minamahalin na sa token of our faith. Tayo pong lahat itong malon. Bilang tanda natin pananampalataya at sumigaw po tayo malakas. Hallelujah, praise the Lord. Bilang tanda minamahal nating magpapasalamat sa mahal pa nating mga prayers may katagunan sa pangalan nating mahal pa ng Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pray mo ating dakilang Diyos na mahal. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga announcement. Praise the Lord po natin kaliligtaan natin mga manalagawain. Mga minamahal, patuloy po tayong dumalo. At minamahal ating araw ng linggo, alas 10 po tayo ng umaga. Hanggang alas 3 ng hapon. Every Sunday po yan, minamahal, we have a general service from 10 in the morning up to 3 in the afternoon. And every Wednesday, 4 o'clock in the afternoon up to 8 in the evening. Katulad po ngayon. At Friday, 5 o'clock ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. Yan mga ating mga schedule, ating mga banalagawain, minamahal. At sa ating Facebook account, minamahal, GMCM Cebu Central Visayas, papapanood niyo po yung ating mga regular na mga banalagawain na ka-live streaming. Pati po ang ating Jesus Miracle Hour, minamahal, every night, except Friday night, 8 to 9 p.m. po, minamahal. So, sa Maynila, meron din po tayo live streaming doon. Pwede po natin panoorin sa GMCM Central Live, mga minamahal. At ating mga contact number, mga landline number, dapat meron po kayo niyan, minamahal, for prayer and counseling. Puri po ating mga Panginoon, mga minamahal, kung wala na po karagdagang announcement, tayo pong lahat tumayo
Sama-sama po tayong dumulangin sa ating mahal na Panginoon na ingatan po tayo. Lahat po mag-pray para pagbiyahe niyo po, pagbaba niyo, pagtawid, nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. At ibinibigay po ako sa ating beloved co-preacher, Brother Antonio Rondina. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Give me support na live preacher, order preacher, Richard Abad. Magampot ang mga igsoon sa itong buti ba rin pagbulag-bulag. Dalag yung kadiyos sa nagtapusan, malapin nun yung matam, kagabiyon, huwag kadag salamat, malapit tapos mga bilaan nga bulaton, malapit yung service, malapit kay Guban, kanamo Diyos. Kaya sa pagsugod sa bulaton sa MCG, pero solay, malapit ito na mga choirs, mga bitong sa isonan, pagpasabot sa paghatag sa kapulugalad, labaw sa tanan, ginawa sa mga pulong, nga rugbad kong magkagahom sa pagdihog sa matagos sa kanamo Diyos, sa matamis bilaan nga presensya, bawatis sa matagos sa kanamo Diyos, salamat! Malapinon gidasi mo kaming tanan sa mga pulong, malapin og banawag gahom, malapin ti pura balag-bulag, sandalangin sa labastor sa alamin dalur ka mag-aamping proteksyon sa matag sa kanamo ilikitan sa grasya ang talagman sa pagbiyahe, pagsakay sa maksikanan ibalik sa las pagsimba, pagday paghimay kanimo para service, malapin og gitanong giampo sa gaw ng pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid. Beloved preacher, Brother Antonio. God bless you po, minamahal kong makapatira, mag-isa mga nanonood po sa live streaming. God bless you po. Hindi mo magpapalayan sa tulong po sa gilid na minamahal. Praise the Lord. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. God bless us all. Praise the Lord.